When the trumpet shall sound, and the dead shall arise, and the splendors immortal shall envelop the skies, when the angel of death shall no longer destroy, and the dead shall awaken in the morning of joy. In the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, when the King shall appear in his beauty on high, and shall summon his children to the courts of the sky, shall the cause of the Lord have been on your employ, that your soul may be spotless in the morning of joy. In the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy. Oh, the bliss of that morn, when our loved ones we meet, with the songs of the ransomed we each other shall greet, singing praise to the Lamb through eternity's years, with the past all forgotten, with its sorrows and tears. In the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy. Years I spent in vanity and pride, fearing not my Lord was crucified, knowing not it was for me he died on Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. By God's word at last my sin I learned. Then I trembled at the law I spurned, till my guilty soul imploring turned to Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Now I've given to Jesus everything. Now I gladly own him as my King. Now my raptured soul can only sing of Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Oh, the love that grew salvation's plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty gulf that God did span at Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me.
Bear my burdens all from liberty at Calvary. How blessed and how joyous will be the glad day when heart beats to heart in the work of the Lord. When Christians united shall swell the grand lay, divisions all ended, triumphant His word. Oh, shout the glad word, oh, hasten the day, when all of God's people are one. Oh, shout the glad word, oh, hasten the day, when all of God's people are one. The prayer of our Savior impels us move on. Its words are still sounding the call of our King, and Paul in devotion doth echo the song. I beg you, my brethren, to speak the same thing. Oh, shout the glad word, oh, hasten the day, when all of God's people are one. Oh, shout the glad word, oh, hasten the day, when all of God's people are one. Be faithful and true till the warfare is o'er, till factions are foiled and the victory is won, and millions of voices shall blend on the shore to welcome us enter our Father's glad home. Oh, shout the glad word, oh, hasten the day, when all of God's people are one. Oh, shout the glad word, oh, hasten the day, when all of God's people are one. Magandang gabi muli mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos at mapayapa at tahimik ang ating panahon. Hindi katulad ng nakaraang 2 linggo na po na nagkaroon ng sunod-sunod na pagdating ng mga bagyo. Ngayon po ay wala tayong naasahan. Bagamat meron pa rin posibilidad sa bago matapos ng taon na magkakaroon pa rin tayo ng mga unos o mga bagyo na po. So tayo po ay bumabati ngayon ng isang mapayapa, tahimik na gabi sa inyo lahat. Sa ating mga kaigsuonan, diha sa Mindanao, sa Visayas, o sa lain-laing mga dapit. Maayong gabi sa inyong tanan, maigsuon. At sa ating mga kakabsat, sa mga dumadubang mga lugar, ano po, na imbang ganabi, kada kayo amin, kakabsat. At sa ating mga katugangan dyan sa may Bicol region, meron po tayong mga kapatid dyan po sa Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon, hindi ko po alam sa Albay. Diyos marahin na banggi sa Intugabos. Ngayon din po sa ating mga kapatid, kaibigan sa may Pangasinan, doon sa aking pinsan nakatira sa Orbistondo, Pasanto siya Labi at si kayo namin. Dyan sa mga taga Romblon, San Jose Romblon, tinatawag din Carabao Island, tinatawag din pong Hambil. Hindi ko po alam, iba-ibang pangalan lugar na yan. Pero officially, San Jose Romblon, mayan nga gabi sa tanan. At dito po galing po sa amin, sa lugar po ng mga Kapampangan, may pabingi Kerongan. At sa ating mga kapatid sa Indonesia, salamat malam. At sa Malaysia, salamat petang. Yung po ang mga iba-iba klaseng pagbati.
Nakalimutan ko na po isang waray-waray na po. Maupay na gabi sa mga kabugtungan. Iba po ang ating tingnan niyo, kabugtungan, katugangan. Magkakahawig po yung mga salita natin kahit mismo sa Pilipinas. So ngayon magandang gabi sa inyong lahat at mag-umpisa na po tayo sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Ito yung pangalawang bahagi ng ating serye sa Measures of the Holy Spirit. Ano po? Sa ating Panginoon, ibinigay ang buong kapangyarihan na walang sukat. Pero sa mga tao, na pag-aralan po natin kagabi, yung baptismal measure of the Holy Spirit, ito po ay nangyari sa dalawang pangkat lamang ng mga tao. Sa mga pangkat ng mga apostol, ito ay binigay para magkaroon sila ng kapangyarihan na maging saksi ng ating Panginoon sa buong sanglibutan. Nagkaroon sila ng kapangyarihan magsalita sa iba't ibang mga wika at gumawa ng mga kababalaghan para mapatunayan na kailang pinapangaral ay galing sa Diyos. Nagkaroon din po ng kapangyarihan ng mga apostol na kung itong ating pag-aaralan nga, ipapatong nila kailang mga kamay sa mga Kristiyano, ay tatanggap sila ng kaloob na galing sa Espiritu Santo. At ang pangalawang pangyayari ay ang sasangbahayan po ni Cornelio, na isang kauna-unahang intil na naging mga Kristiyano. Yung po mga Hudyo, dahil sa katagalan ng kailang pagiging bayan ng Diyos, meron po silang prejudiced laban sa mga Gentiles. Sila'y naniniwala na mga Hentil ay marami at wala silang magkakasala sila kung sila makikisama sa mga Gentiles. So, kinakailangan pang magpakita ng isang pangitain ng Diyos kay Apostle Peter para maunawaan niya na ang mga Gentiles ay tinanggap na rin ng Diyos sa kanyang kaharian. Ang kaligtasan ay wala sa lahi, kundi sa bawat tao. Dito po sa Gawa, chapter 10, sa verse 34, at nagsimula magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay ngang naunawaan ko na walang kinikilingan ng Diyos. Sabihin, walang lahi-lahi sa Diyos. Kundi sa bawat bansa, ang sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matwid ay kalugod-dugod sa Kanya. In other words, yung sumusunod sa Kanyang kalooban, yan ang paggawa ng katwiran ay tatanggapin ng Diyos. So yan lang po dalawang pagkakataon na dalawang pangkat ng mga tao, yung mga apostles at ang sangbahayan Cornelius ay nabautismohan sa Espiritu Santo. Napag-aralan din po natin na hindi yan ang bautismo na nagliligtas, kundi ang bautismo sa tubig sa autoridad ng ating Panginoong Jesucristo. So itong pangalawang bahagi ng ating pag-aaral, siyempre may kaugnayan po sa nauna. Ito yung pangalawang sukat ng Espiritu Santo, the second measure of the Holy Spirit, the laying up of hands measure. Yung pagpapatong ng kamay ng mga apostol at tatanggapin nila ang kaloob ng Espiritu Santo. Tulad po ng ating binanggit kanina, pinaghintay sila ng Panginoong Jesus na sila'y manatili sa Jerusalem dahil sila'y babautismohan sa Espiritu Santo. Nung sila'y mabautismo sa Espiritu Santo, sila'y tumanggap ng kapangyarihan na galing sa Espiritu Santo. Dito po sa Acts chapter 1 verse 8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. So sinasabi dito, kayo magiging saksi ko kanya sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang dulo ng lupa kanya. So nung dumating ang Espiritu Santo, sila'y tumanggap ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan? Sila nagkaroon ng mga kaloob ng Espiritu Santo. Ang mga apostol ang pinakamaraming kaloob ng Espiritu Santo. At kasama sa kapangyarihan nila na tinanggap sa Espiritu Santo, kapag ipinatong nila ang kailang mga kamay, ay tatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo ang Kristiyanong pinatungan nila ng kailang kamay. Yun po ang ating bibigyang pansin sa ating pag-aaral sa gabing ito. So ito po yung mga apostles, mas marami po tinanggap nilang kaloob na galing sa Espiritu Santo.
the spiritual gifts of the apostles. Dito sa Mark chapter 16 verse 17 hanggang verse 20, and these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons, they will speak with new tongues, they will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. So then, after the Lord had spoken to them, he was received up into heaven and sat down at the right hand of God. And they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. So, anong mga kaloob ng Espiritu Santo na taglay ng mga apostol? Sila'y pwede magsalita ng ibang mga wika. Sila'y hindi sila mamamatay kung sila'y kagatin ng ulupong. O kung makainom sila ng anumang lason, hindi sila mamamatay. Sila po ay pwede magpagaling na mga may sakit. Yun po ang mga kaloob na galing na binigay sa mga apostol. At yun ay ginamit nila para patunayan na yung mga salitang ipinapangalan nila ay katotohanan. Ito nga po inulit sa Hebrews chapter 2 verse 3, how shall we escape if we neglect so great a salvation? Ito pong dakilang kaligtasan, ito yung unang ipinangaral ng ating Panginoon, which at the first began to be spoken by the Lord. Ang nagsimula pong mangaral ng ating Panginoon, and was confirmed to us by those who heard Him. Sino nagpatunay? Yung mga apostol kanya, sa pangalong paraan. God also bear witness both with signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit, according to His own will. Alam po niyo itong signs, wonders, miracles, and gifts of the Holy Spirit, isa lang yan. Sila po ay signs dahil sila ay nagtuturo. Tinuturo tayo patungo sa salita ng Diyos. Sila po ay wonders sapagkat ikay magtataka kung paano nila ginagawa yung mga bagay at anong dahilan. At ito po ay miracles dahil ito'y kapangyarihan ng Diyos. And gifts of the Holy Spirit, ito yung paraan na ibinigay yung mga bagay na yun. So ito po ang tinanggap ng mga apostles. At siyang kapangyarihan po na taglay ng mga apostol kapag pinatong nila ang kailang mga kamay sa mga Kristiyano ay tatanggap sila ng kaloob ng Espiritu Santo. Dito sa Acts chapter 8 verse 14 to verse 17, mas mabuti po basahin natin sa ating sariling wikang pambansa sa mga Indonesian, bahasa Indonesian kanya. Sa atin bahasa Tagalog siguro 'yon. Dito sa Gawa chapter 8 verse 14, nang mabalita ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, sinugo nila sa kanila sina Pedro at Juan, sapagkat hindi pa ito dumarating sa kanina man sa kanila, kundi sila nabautismo lamang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ipinatong ni Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila at tinanggap nila ang Espiritu Santo. Yung tinanggap nilang Espiritu Santo, hindi mismo ang Espiritu Santo. Ito po yung tinatawag natin metonymy. Bagamat Espiritu Santo ang binanggit, pero ang ibig sabihin ay kaloob na galing sa Espiritu Santo. Yun po ang ibig sabihin metonymy. Binabanggit mo isang bagay, pero ang ibig mo sabihin ay isang bagay na may kaugnayan sa binanggit mo. So, they received the Holy Spirit, pero ang tinanggap nila ay kaloob na galing sa Espiritu Santo. Ito po yung mapapatunayan na sa Acts chapter 19 verse 6. Si Apostle Paul ay isang apostol. Yun po ay kanyang pinatunayan. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 12, ang tanda ng mga apostol kanya ay pinakita ni Pablo sa mga taga-Korinto. So, siya isang apostol. Sa Acts chapter 19 verse 6, gayon din ang ginawa ni Apostle Paul, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mga 12 alagad na nasa Efeso at sila'y tumanggap ng kaloob na galing sa Espiritu Santo. Magsimula po tayo sa ika-6 na talata. Nang may patong na ni Pablo sa kanyang mga kamay, bumaba sa kanilang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng mga wika at nagpropesiya. Silang lahat ay may 12 lalaki, so 12 men, 12 Christians.
They spoke with tongues and prophesied. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang mga kamay sa kanila. Ngayon din po sa Romans chapter 1 verse 11, yung pong iglesia sa Rome, hindi po ito sinimula ni Apostle Paul. In fact, nung sulat niya sa mga taga-Roma, hindi pa siya nakarating doon. Hindi siya kilala personally marahil. Maaaring nabalita lang sila ng mga Kristiyanong taga-Roma. Marahil yung mga taga-Roma na nandun sa ikalawang kabanata ng Aklat ng Manggawa ay kabilang sa mga nabautismo ang naging mga Kristiyano at nang bumalik sila sa Rome ay tinatag nila ang iglesia sa Rome. Dito sa Romans chapter 1 verse 11, sapagkat nasasabi ka kung makita kayo, upang maibahagi ko sa inyo ang ilang kaloob ng espiritual upang mapatibay ko kayo. Ay siya sa pamagitan ng pagpapatong ng kanyang mga kamay. So ito yung paraan na kung papaano ang miraculous gifts of the Holy Spirit ay naibibigay sa mga Kristiyano. Ang pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol. Mahalaga po yun. Kailangan nating bigyang pansin yung bagay na yun. Pag ipinatang mo ng mga apostol ang kanyang kamay sa isang Kristiyano, yung Kristiyano yung itatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Hindi katulad ng mga apostles na marami silang kaloob ng Espiritu Santo, pero pagka Kristiyano pinatungan ng kamay ng mga apostol, tatanggap siya ng isang kaloob ng Espiritu Santo. Dito po sa Acts chapter 8 verse 5, si Philip na evangelist, makikita natin sa Acts chapter 19, siya tinawag siyang Philip the evangelist, at iba doon sa Philip the apostle. Meron din pong apostol, ang pangalan po ay Philip. Hindi po yun. Ito po yung evangelist, yung mga ngaral. Hindi po sa isang apostol. Si Felipe ay kasama sa mga nagsipangalat dahil po sa pag-uusig na nangyari sa iglesia sa Jerusalem at yung pagkamatay ni Esteban. Ito mababasa na sa Acts chapter 8 verse 5. Siya po yung nangaral sa lugar ng Samaria. Basahin po natin. Si Felipe ay bumaba sa bayan ng Samaria at ipinangalan sa kailaang Kristo. At maraming tao ay nagkakaisang nakikinig sa mga sinabi ni Felipe nang kailang marinig siya at nakitang mga tanda na ginawa niya. Dito po sa English, and the multitudes with one accord heeded the things spoken by Philip, hearing and seeing the miracles which he did. Sa New King James at saka sa King James, ang nakalagay, seeing the miracles which he did. Dito po sa Tagalog, ay tanda nakalagay. Ang maraming tao ay nagkakaisang nakikinig sa mga sinabi ni Felipe nang kailang marinig siya at nakita mga tanda na ginawa niya. Sa verse 12, tayo, ano yung pinangaral ni Philip the evangelist? Ngunit nang maniwala sila kay Felipe na nangangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Kristo, sila ay nabautismohan, mga lalaki at mga babae. Sa Tagalog po, ang lalaki at babae, generic po yan. Pero sa English, yung men and women, ito po yung mga lalaking babae na mature na, hindi sila mga bata. Yun po nakalagay sa New King James. But when they believed Philip, as he preached the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. Both men and women were baptized. At kasama dito si Simon the sorcerer. Bago dumating si Philip sa Samaria, namamangha mga tao kay Simon the sorcerer. Dahil gawa rin siya ng mga kababalagan. Sa verse 13, siya rin po ay naniwala. At nabautismohan sa verse 13. Maging si Simon mismo ay naniwala at pagkatapos mabautismohan. Nanatili siyang kasama ni Felipe, namangha siya ng makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa. At nakita rin niya sa verse 14 nang mabalita ng mga apostol na sa Jerusalem na tinanggap ng sama ng salita ng Diyos, sinugo niya sa kanila sina Pedro at si Juan. Pagkikita po ninyo, si Philip the Evangelist
Sa Acts 21 verse 8, meron siya mga dalagang mga propeta, ano po. Lahat po ng mga kasama sa pangala. Ngayon, pasinin po natin. Dito po, babasahin natin sa verse 19, verse 17, ipinatong ni Pedro at Juan ang kailang mga kamay sa kanila at tinanggap nilang Espiritu Santo. Na makita ni Simon na ibinibigay ang Espiritu sa pamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol, sila'y inalok niya ng salapi. So akala niya mabibili niya ang kapangyarihan iyon sa salapi. Ito po tanong po rito na dapat nating bigyan pansin. Kung si Felipe, katulad po ng mga nag-aangkin sa panahon natin ngayon ng mga mangangaral o pastor ng mga denominasyon, na kapag pinatong nila ang kailang kamay sa mga tao, sa mga kaanib nila, tatanggapin siya ng kaloob ng Espiritu Santo. Pero pasinin po ninyo, kung si Philip the Evangelist, Acts 21 verse 8, itong tinutukoy, Philip the Evangelist, ay may kapangyarihan na kung ipapatong niyang kanyang kamay sa mga nabautismuhan sa Samaria, ay tatanggap sila ng kaloob ng Espiritu Santo. Ito yung tanong. Bakit kinakailangan pang suguin ng mga apostol sa Jerusalem si John and Peter sa Samaria para pag pinatong nila ang kailang mga kamay ay tatanggap ang mga taga-Samaria ng mga kaloob ng Espiritu Santo? Di ba isa yung magandang tanong? Wala siyang kapangyarihan na gawin nyo. Ang may kapangyarihan lamang ay ang mga apostol. Pag ipinatong nila ang kailang kamay sa isang Kristiyano, tatanggap sila ng kaloob na galing sa Espiritu Santo. Yan ang mababasa natin. So in other words, para kayo tumanggap ng kaloob ng Espiritu Santo, miraculous gifts of the Holy Spirit, kinakailangan patungan ka ng kamay ng isang apostol. Yun po sinasabi sa atin. So in other words, kung hindi apostol, ay hindi ka pwedeng tumanggap ng miraculous gifts of the Holy Spirit. Kaya nga po yung ilang mga Pentecostal churches, meron silang modern day apostles. Meron po nakausap na meron daw silang apostol. Tinatanong ko anong pangalan ng kailang apostol. Ayaw nilang sabihin. Dahil ang isang apostol ay may tanda ng pagka-apostol. Kaya kung may nakikinig po sa atin ngayon ng kailang church ay merong leading apostle, kailangan niyong isipin na kailangan niyang patunayan niyo. Dito po sa 2 Corinthians chapter 12, ito po ang sabi ni Apostle Paul. Sabi niya, ipinakita ko sa inyo kanya ang tanda ng pagiging isang apostle kanya. Sa nasa verse 12. 2 Corinthians chapter 12, verse 12. Truly the signs of an apostle were accomplished among you with all perseverance in signs and wonders and mighty deeds. So, kung anong ginawa ng mga ibang mga apostol, ginawa rin ni Apostle Paul sapagkat siya rin ay isang apostol. Kaya kung meron nag-aangkin na siya isang modern day apostle, kailangan patunayan din niya at pakita niya ang tanda ng pagiging isang apostol. Katulad ng 12 apostol ng ating Panginoon at ni Apostle Paul. Kaya kung hindi nila maipakita yon, sila yung mga bulang apostol. Dahil ang mga apostol may kapangyarihan na ipatong ang kailamang kamay sa isang Kristiyano upang tumanggap yung Kristiyanong yon ng miraculous gift of the Holy Spirit. So, anong layunin po ng mga spiritual gifts? Ito po ang dapat na maging maliwanag po sa atin. Kasi po yung mga nag-aangkin na meron silang spiritual gifts, hindi nila alam ang layunin ng spiritual gifts. Baligtad po sa kanila, ang salita ng Diyos na nagpapatunay ng kailamang kaloob ng Espiritu Santo. Pero pagdating po sa Biblia, baligtad. Ang mga Espiritu Santo nagpapatunay na mga salitang ipinapangaral ay galing sa Diyos. So ano yung purpose ng spiritual gifts? Ang context po ng spiritual gifts, ito yung binigay ng panahon ng bagong tipan ay hindi pa naipahayag sa kanyang kabuuan. So, ang problema doon, paano malalaman, paano makakapangaral ng mga alagad sa Ebanghelyo, paano nila pagtitibayin ang isa't isa? Na wala pang nakasulat na bagong tipan.
Paano nila mapapatunayan na ang kailang itinuturo ay galing sa Diyos? Ito po yung mga legitimate questions, di ba? Ito yung mga lehitimong mga tanong. So, paano nila gagawin yun? Ito yung magagawa nila sa pamagitan ng spiritual gifts o yung miraculous gift of the Holy Spirit. Pag atin pong itong pinag-aralang mabuti, dalawang layunin: to reveal the truth and to confirm the truth. So, to reveal and confirm the truth. Yun po ang purpose ng mga spiritual gifts. For instance, ano po yung mga kaloob ng Espiritu Santo na nagpapahayag ng katotohanan ng Diyos? Speaking in tongues, prophesying, miraculous knowledge, yung nagkakaroon ka ng kalaman, di pinag-aralan. Wisdom, nagkakaroon ka ng karunungan na hindi ka naman nakaranas ng experience, di ba? Tapos yung pagpapaliwanag ng mga wika. Yung pong pagpapaliwanag ng mga wika, dahil yung pong ordinaryong Kristiyano, pag siya tumanggap ng kaloob na galing sa Espiritu Santo, tatanggap lang siya ng isang kaloob. Kung minsan, kapag siya tumanggap ng isang wika o language, may pagkakataon na yung lengguwahe yun na hindi naintindihan sa lugar na kung nasaan siya. So, kinakailangan may magpaliwanag doon sa wika na yun para mapagtibay yung mga nakikinig. Kaya nga po sa 1 Corinthians chapter 14, kapag ka isang kapatid ay may lengguwaheng tinanggap sa Espiritu Santo at walang nakakaintindi, kinakailangan merong magpapaliwanag. At kung walang magpapaliwanag, tatahimik na lang siya. Bakit? Dahil walang halaga ang kanyang gagawin. Tignan po ninyo, ano po, basahin natin. Sa verse 27, if anyone speaks in a tongue, let there be two or the most three, each in turn, and let one interpret. But if there's no interpreter, so walang kaloob ng pagpapaliwanag, let him keep silent in church, and let him speak to himself and to God. May pasinin po niyo ang pagkakaiba sa ibang mga churches. Ako po, naka-attend na ako bago ako naging Kristiyano sa isang grupo na nag-aangking, meron silang kaloob ng Espiritu Santo. Kapag nagsalita sila ng mga wika, sabay-sabay sila. At wala akong naintindihan. Wala nagpapaliwanag. Samantala ngayon po sa Biblia, ang tamang paggamit ng spiritual gifts, ulitin po natin, if anyone speaks in a tongue, let there be two or at the most three, each in turn, and let one interpret. But if there's no interpreter, let him keep silent in church and let him speak to himself and to God. 2-3 lang ang pwede magsalita ng wika. Yung mga modernong mga churches na nag-aangkin na meron silang kaloob to speak in tongues, sabay-sabay naman sila. At ito po, discerning of spirits. Pwede nilang maipakita na yung nagtuturo ay hindi galing sa Diyos. Discerning of spirits, kanya. Yun po sinasabi sa 1 John, chapter 4. Ano po yung mga kaloob ng Espiritu Santo that will confirm o magpapatunay na yun ang mga ipinangaral galing sa Diyos? Miracles. Faith. Yun po, miraculous faith na pwede magpalipat ng bundok, kanya. Healings, miraculous healing. Ito yung gagaling na walang binibigay na gamot. Miraculous healing, kanya. Ito po ay sa Acts chapter 3, makikita natin, merong isang pilay mula sa pagkapanganak at siya'y pinagaling ni Apostle Peter. Basahin po natin sa Acts chapter 3, verse 8. So he, leaping up, magsimula po tayo sa magsimula tayo sa verse 1. Verse 2. And a certain man lame from his mother's womb. So ito po ay pilay mula sa pagkapanganak. Was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms from those who entered the temple. Who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms. And fixing his eyes on him, with John, Peter said, Look at us. So he gave them his attention,
expecting to receive something from them. Then Peter said, "Silver and gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." And he took him by the right hand, and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. So he, leaping up, stood and walked, and entered the temple with them, walking, leaping, and praising God. This is miracle. Ang makikita ninyong keyword ng miracle, immediately. Kaagad siya lumakad. Hindi siya marunong lumakad. Dahil pilay siya mula sa pagkapanganak. Hindi siya marunong maglakad. Pero dahil sa miracle na ginawa ni Apostle Peter, hindi lang siya lumakad, lumundag pa siya. Oh, that's a miracle. Ano yung pagkatapos na nangyari yun? Nangaral sina Apostle John and Apostle Peter. Ngayon din po sa Mark 16, verse 20. Anong patunay ng mga apostles na ang kasama nilang Diyos? In other words, ang kailang itinuturo ay galing sa Diyos at hindi aral ng mga tao. By the signs, miracles which they did. Kasi na sa Mark 16, verse 20. And they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through accompanying signs. Amen. So paano na pinatunayan ng salita? Sa pamagitan ng mga tandang kalakip kanya with the accompanying signs. Hindi po sinasabi, binasa natin kanina, sa Hebrews chapter 2, 3, and 4, pinatunayan ng mga apostles na itong salitang binabasa natin ngayon ay galing sa Diyos. Dito sa Hebrews chapter 2, 3, and 4, ito ang ating mabasa. How shall we escape if we neglect so great a salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed to us by those who heard him? Ito yung mga apostles. God also bearing witness both with signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit, according to His own will. So yun ang purpose ng mga spiritual gifts. Either they will reveal the Word of God, or they will confirm the Word of God, or both. Doon sa Acts chapter 2, yung speaking in tongues, was both revealing and confirming at the same time. Di ba? Kaya namangha yung mga nakikinig eh. Hindi ba taga-Galilea ang lahat ng mga taong ito? Bakit natin narinig sila sa ating mga wikang ating kinamulatan? That proves that speaking in tongues is speaking in a human language. Hindi katulad ng mga claim ng mga Pentecostal churches to language of the angels. Wala tayong mababasa ng gano'n. Useless mo yun. Dahil ang speaking in tongues is a sign to the unbelievers. In other words, ito yung ginagamit para may pangaral ng Ebanghelyo sa mga hindi sumasampalataya. Hindi katulad ng prophesying, ito'y tanda sa mga Kristiyano na para mapagtibay kanya. Dito po sa 1 Corinthians chapter 14, yun po sinasabi sa atin. Sa prophesying, yun gusto ni Pablo eh. Yun na sila mag-prophesy para dahil ito makapagpapatibay sa mga kapatid. Itong speaking in tongues, sa verse 22 ng 1 Corinthians chapter 14, therefore tongues are for a sign, not to those who believe, but to unbelievers. But prophesying is not for unbelievers, but for those who believe. Kaya gusto ni Pablo na yung mga taga-Korinto ay may kaloob ng prophesying kaysa sa speaking in tongues. So speaking in tongues, ito'y ginamit ng Diyos para may pangalan ng Ebanghelyo sa iba't ibang mga lugar. Yun ang makikita natin. So, spiritual gifts are used to preach and to edify. Dahil wala pa nga silang binabasa na bagong tipan. Pag sila nangangaral o nagpapatibay sa mga kapatid. Di ba sa aklat po ng Magawa, yun ang ating makikita. No Acts chapter 2, 7-8, si Apostle Peter kasama na 11, sila po nagsasalita ng mga wika at naipangaral po nila ang Ebanghelyo sa mga taong hindi nila kawika. In other words, yung kausap nila, ibang wika nila. Basahin natin. Then they were all amazed, wonder, nagtataka.
and marveled, saying to one another, Look, are not all these who speak Galileans? And now is it that we hear each in our own language in which we were born. So yung mga tongues mo roon ay human languages. So ito yung ginamit para may pangalang ebanghelyo. Iba yung lengguwahe na nakikinig, pero naintindihan ng mga nakikinig sa kailang sariling lengguwahe kanya. Dahil speaking in tongues. No sa Acts chapter 3, ganun din. Binasa natin kanina, pagkatapos sila may mapagaling yung lumpo mula sa pagkapanganak, anong ginawa ni Apostle Peter and Apostle Paul? Nangaral sila. Sa verse 11, Now as the lame man who was healed held on to Peter and John, all the people ran together to them in the porch, which is called Solomon's, greatly amazed. So when Peter saw it, he responded to the people, Men of Israel, why do you marvel at this? Or why look so intently at us, as though by our own power and godliness we have made this man walk? Tapos ipinangaral ng Ebanghelyo. So yung makikita nyo. No sa Acts chapter 8, verse 5 and 6, binasa natin kanina, Philip the Evangelist performed miracles sa mga Samaritans. At nung pagkatapos ipinangaral ng Ebanghelyo, may mga sumampalataya at naligtas. At nabautismohan. Sa Acts 1 Corinthians 14 verse 22, binasa natin kanina. Speaking in tongues are for a sign for unbelievers. Kanya. Pagka ito yung ginagamit sa mga hindi sumasampalataya. Kanya. It is also, spiritual gifts are also used to edify. Patibayin ang mga kapatid. Kasi wala pa nakasulat na bagong tipan na pwedeng basahin at mapagtibay ang mga kapatid ng mga Kristiyano. Balik po tayo sa 1 Corinthians chapter 14. Basahin natin. Corinthians chapter 14 verse 3. But he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to men, believers. Pumapagtibay ang mga kapatid. Dito sa verse 26, pag ginagamit nila yung mga kaloob ng Espiritu Santo, how is it then, brethren, whenever you come together, each of you as a psalm, as a teaching, as a tongue, as a revelation, as an interpretation, let all things be done for edification. So, ginagamit ang mga spiritual gifts to edify Christians. This is Romans chapter 1, verse 11, hindi po ating mababasa. Bakit gusto makarating ni Pablo sa Rome? Bakit gusto makarating doon? Precisely to edify them by imparting spiritual gifts. Basahin natin. For I long to see you that I may impart to you some spiritual gift so that you may be established, you may be edified. By the way, dito po sa verse 13, But now I do not want you to be unaware, brethren, that I often planned to come to you, but was hindered until now, that I might have some fruit among you also, just as among the other Gentiles. Alam po ba niyo sa King James Version, yung salitang hindered, ang nakalagay ay let, L-E-T. Ang ibig sabihin ng let ngayon, pabayaan mo. Let him, kanya. Pabayaan mo. Huwag mo siya pagbawalan. Yun ang kahulugan ngayon. Pero ang isulat ng King James, yung salitang let is to be hindered. Maligtad, di ba? Kaya maganda meron tayong bagong salin na ginagamit. Mas maliwalag. Maunawaan. Para sa akin, from my point of view, ang magandang gamitin, New King James Version or New American Standard Bible. Sila po ay word-for-word translation at sila po ay malapit sa katotohanan. Doon po sa 1 Corinthians chapter 12, nagkaroon po ng inggitan ang mga taga-Korinto sa iba't ibang mga kaloob na tinanggap nila. Gusto nilang silang lahat ay magsalita ng mga wika. Kasi naman,
Kung para kang sikat kung hindi nakapagsasalita ng ibang wika. Pero sabi ni Pablo, gusto ko sana kayo mag-prophesy kaysa magsalita ng wika. So sila po ay nagkakaroon ng kaguluhan sa lugar ng Corinth dahil sa mga spiritual gifts. Pinaliwanag ni Apostle Paul, ito mga bagay na ito kanya ay hindi sila mananatili. May darating ang araw na ito'y mawawala kanya. Sa yung argument ni Apostle Paul, bakit kayo nag-aaway sa mga bagay na darating ang panahon na mawawala? Mas mahalaga kayo magmahalan sa isa't isa kanya. Sa 1 Corinthians chapter 3, kaya nga dinefine ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 13 ang kahulugan ng love o agape. Ito dapat yung taglayin kanya. This is the more excellent way. Kaysa dito mga spiritual gifts na mawawala kanya. Love, so tayo po lumundag sa verse 8 ng 1 Corinthians chapter 13. Love never fails, but whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. Tandaan nyo, when they use spiritual gifts, they only receive part of the Word of God. But when that which is perfect has come, so ito isang bagay, hindi ito ang ating Panginoon. Yung mga Pentecostal, they claim the perfect is Christ. Hindi totoo yun. Mapapaliwanag natin. But when that which is perfect, in that which, ito po yung mga article na ginagamit sa mga bagay, hindi sa mga tao. Parang pinag-uusapan na ito, who or whom ang ginagamit. Ang ginamit dito, but when that which, ito yung isang bagay, is perfect has come, then that which is in part will be done away. When I was a child, I spoke as a child. Ganun po tayo. Nung tayo mga bata, meron tayong ginagamit sa sarili natin lingwahe bilang mga bata. I understood as a child. I thought as a child. Makikita niyo yung mga bata, nakakatawa yan. Usually, iniiyakan nila mga bagay na wala lamang halaga. Kasi bata sila eh. Pero hindi ka mananatiling bata. Dating araw, ikaw ay magiging isang mature na tao. But when I became a man, I put away childish things. Kaya kayo nag-mature na, nagbibinata ka na, hindi ka na naglaro katulad kayo maliit na bata. Yun ang sabi ni Apostle Paul. For now we see in a mirror dimly. Ito po isang mahalagang bagay dapat masinip. Sa kasalukuyang panahon kanya, meron tayong kaloob ng Espiritu Santo. Nakakita tayo sa salamin na madilim kanya. Hindi malinaw ang ating nakikita, sabi ni Apostle Paul. But then face to face, pag dumating na yung sakdal of perfect, makikita natin talaga kung anong itsura mo kanya. Now I know in part, but then I shall know just as I also am known. In other words, ngayon nakikita ang bahagi ng iyong mukha kanya, madilim, hindi malinaw. Pero pagdating ng sakdal of perfect, makikita mo na talaga itsura mo kanya. And now abide faith, hope, love. This three, but the greatest of this is love. Ano yung sinasabi ni Pablo? Yung sa verse 8, love never fails. But whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. Ano ibig sabihin no? Pinakikita na may spiritual gifts are not permanent, but only temporary. Pasamantala lang. If the gifts that reveal will end, and so are the other spiritual gifts. Siyempre, ito po ay synecdoche. Sinabi lang po yung prophesying, speaking in tongues, and miraculous knowledge. Pero ito'y tumutukoy sa lahat ng mga spiritual gifts. Yung salitang fail, cease, vanish away, denote ending. Ibig sabihin, whether there are prophecies, they will end. Whether there are tongues, they will end. Whether there is knowledge, it will end. So dating araw, itong mga kaloob na ito ay mawawala kanya. Bakit? Ang nangyayari sa ginamit ng Panginoon ng mga spiritual gifts, the revelation of the New Testament is only partial through the spiritual gifts. In other words, yung ipinapahayag ng mga kaloob ng Espiritu Santo ay bahagi lang ng katotohanan. Hindi katulad natin,
Nasa atin ang buong Biblia. Sila wala, bahagi lang. So dahil bahagi lamang, hindi nila lubusang naunawaan sa panahon na yon ang kailang pananampalataya. Tingnan po natin sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Basahin po natin. Ngayon wala na tayong problema kasi kumpleto na ang salita ng Diyos. Sabi rito, tingnan sa verse 13, yung pagdating ng ating Panginoon. Ang katanungan ng mga kapatid sa Thessalonica, paano yung namatay na pagdating ng Panginoon, ano mangyayari sa kanila? So hindi nila alam kung ano mangyayari. So kinakailangan silang sulatan ni Apostle Paul para sabihin niya kung ano mangyayari sa mga Kristiyano na namatay na pag dumating ng ating Panginoon. Verse 13, "But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope." Right? So in other words, hindi ko kayo pababayaan na hindi maintindihan niya. So ito yung sinulat ni Apostle Paul at naunawaan ng mga kapatid sa Thessalonica na yung mga namatay na sa ating Panginoon, na namatay na bago dumating ang Panginoon, pagdating ng Panginoon, sila pa yung unang mabubuhay na maguli kanya. At kasunod ay mga buhay, ay magbabago kanya. So huwag kayo mag-alala, sabi ni Apostle Paul. So ito ginamit ang spiritual gifts at a time when slowly the Word of God is being revealed until ito'y completely na na-reveal. Para makikita na sa isang egg pie, wala pa yung buong egg pie. Ang tinatanggap mo lang ay isang slice ng egg pie. So di mo nakita yung buong egg pie. I-slice lang ng egg pie yung nakita mo. Pero pagdating ng pag nabuo na yung pagpapahayag ng Espiritu Santo sa bagong tipan, makikita mo na yung buong egg pie. Yun ang sinasabi rito ni Apostle Paul. Ano yung perfect? Ang perfect is the opposite of the part. So this is verse 9, tingnan nyo. "For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect," nang ibig sabihin ay complete. "But when that which is complete has come, then that which is in part will be done away." In other words, kung ano yung part, ganun din yung complete. So kung ang part ay salita ng Diyos, yung complete ay complete na salita ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng perfect. Pag naibuo na yung kabuuan ng salita ng Diyos, hindi na tayo nakatingin sa salamin na madilim. Makikita mo na ang buong katotohanan ng Diyos. Kung ito iambig sa iyong mukha at tumingin ka sa salamin, makikita mo na kung ano talagang itsura mo. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. So in other words, when the Word of God is fully revealed in New Testament, then the spiritual gifts will cease as well. Di na kailangan. Christians will rely on the written and fully revealed Word of God to edify themselves and to preach the gospel. Alam po niyo pag may gumagawa ng building, di ba mayroong mga scaffolding na kailangan gawin para maitayo mo unti-unti yung building. Spiritual gifts are like scaffolding. Pag naitayo mo na yung building, aalis mo na yung scaffolding, hindi mo na siya kailangan. Ganon din ang mga spiritual gifts. Pag naipayag na ang buong katotohanan ng ating Panginoon, hindi na kailangan yun. Dahil nasa na yung buong kabuuan ng salita ng Diyos. So pagdating ng buong kaloob ng Diyos, wala ng spiritual gifts. So yung part, ano yun? Word of God, part. Ano yung perfect? Complete Word of God. Napakadaling intindihan, di ba? Yung iba kasi meron na silang paniniwala sa kailang kaisipan at pilit nang ipinapaliwanag ng salita ng Diyos doon sa kailang paniniwala. Hindi ganun ang pag-aaral sa Biblia. Kailangan natin basahin ng Biblia at tingnan natin kung ano sinasabi niya. Hindi yung iniisip natin sinasabi niya. Doon nagkakaroon ng kaguluhan pag gano'n. So ano yung which is in part? A partly revealed Word of God. What is the perfect, completely revealed Word of God? Di ba? Very simple. Di ba mahirap maintindihan? Di ba? Ngayon, ito makikita na, paano ibinabahagi ang mga kaloob ng Espiritu Santo? By the laying up of apostles' hands.
The spiritual gifts are imparted. Kaya katanungan, since all of the apostles have died, patay na silang lahat, how will the spiritual gifts be imparted to Christians? Kung ang paraan ng pagbibigay ng miraculous gift of the Holy Spirit ay sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol, nung namatay na yung mga apostol, paano pa tayo tatanggap ng spiritual gifts? Wala na. Dahil wala ng kamay ng apostol na papatong sa'yo para tamanggap pa ng spiritual gifts. Kaya sasabi ko, may mga Pentecostal churches na may mga apostles for that purpose. Pero hindi sila tunay na mga apostol. Kailangan lang patunayan na meron silang taglay na tanda ng mga apostol. If not, they are false apostles. Di ba? Simple lang po yun. So, no more spiritual gifts after the death of the apostles. No more spiritual gifts. Wala na yun. The perfect has come. The complete Word of God has been revealed. So James chapter 1 verse 25, but he who looks into the perfect law of liberty, looks into the complete law of liberty, and continues in it, and is not a forgetful hearer, but a doer of the work, this one will be blessed in what he does. Perfect law of liberty. 2 Peter chapter 1 verse 3, as his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, pertain to eternal life and godliness, through the knowledge of him who called us by glory and virtue. So binigay na lahat ng mga bagay na kailangan natin. It was fully revealed. So Jude 1:3, Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. Once for all delivered to the saints. So naipakita na, naipahayag na, naibigay na ang buong pananampalataya. The one faith, Ephesians chapter 4. The completely revealed Word of God. So kung meron na tayong Biblia, ano yung pa'y propeta? Anong sasabihin ng propeta? Kundi ang salita ng Diyos. May nagsasabi, ako ang sugo ng Panginoon. Pero ang tinuturo niya, may nagbabasa lang siya dito. Yung mga apostol, hindi sila nagbabasa. They were inspired by the Holy Spirit. They spoke and preached as they were inspired by the Holy Spirit. Eh, wala namang ganun ngayon. Nagbabasa lang sila lahat. So, hindi sila tuloy ng mga apostol. So, bilang konklusyon, panghuli, the spiritual gifts from the Holy Spirit have ceased with the full revelation of the Word of God. They no longer have a purpose to serve. Wala na silang layunin na umiral pa dahil ang kailang layunin is to reveal and confirm the Word of God. So napatunayan na yan at lubos ang naipahayag, there are no more spiritual gifts. I challenge you. Kung meron talaga spiritual gifts, then prove it. Meron akong narinig na nagsasalita daw ng wika. Ito alalaho kanya. Wala namang kahulugan. Hindi yan speaking in tongues. Yun na gibberish ang tawag. Gibberish. Walang kahulugan. They're not tongues, but gibberish. People who claim they can perform miracles do not really perform miracles. Nakapanood ako sa TV. Nung binata pa ako, may dumating na tao na ika-ika dahil na-stroke daw siya. Ang sabi ng pangaral sa TV na yun, in the name of Jesus, walk, kanya. Paglabas niya, ika-ika pa din siya. Anong klaseng miracle yun? A miracle is immediate. Tingnan niyo doon sa lumpo mula sa pagkapanganak. Nung siya lumakad immediately. Hindi ihika-ika, lumundag pa nga eh. That's a real miracle. And if they did, for the sake of argument, they did perform miracles, it is not from God. It is not from the Holy Spirit. Kanino galing?
Basahin natin. 2 Thessalonians chapter 2, verse 9. Excuse me. Meron din namang tanda sa Tanas eh. Kanya, basahin natin. The coming of the lawless one is according to the working of Satan with all power, signs, and lying wonders. Katulad ng ginawa si Simon the Sorcerer, di ba? Napaniwala niya mga tao, but they were not real miracles. The real miracles were the one done by Philip the Evangelist. So ito po ang ating pag-aaral sa wala na po miraculous spiritual gifts sa panahon natin ngayon. They have ceased when the Word of God was fully revealed. Kung naisulat ng aklat ng Apocalypse, the Word of God has been completely revealed, the spiritual gifts ceased. Na wala na. Minto na yung mga kaloob ng Espiritu. So when the final apostle died, there is no way for us to receive a spiritual gift. Dahil ang paraan lamang ng pagbibigay ng kaloob ng Espiritu Santo is by the laying up an apostle hand. Kaya patay na yung mga apostol, di ba? Masala po naging nakatulong po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mga matanong dito. Oljano Campo, good evening po. Randy Calilong Senis, ito po yung kapatid natin sa nakatira sa Mexico, Pampanga. Sumasama po sa Unity Street Church of Christ of San Fernando. Maya Pabeng, kapatid. Magandang gabi, kapatid. Guys. Eleanor Ortiz, taga Cabanatuan City. Good evening po mga kapatid watching. Ibanez Sunny, makakaral po sa kamiling at tumutulong sa paniki. A blessed evening to all of us brethren in Christ Jesus. Gina Lalel, good evening. Jimmy Lacambra, magandang gabi po sa lahat. Leonito Toraliza, naimbag gabi, kada kayo amin kakabsat, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Cirilo Sumabal, ito po ay kapatid sa Leyte. Good evening po mga kapatid. Jimmy Lacambra, taga San Miguel, Bulacan. Maupay na gabi, mga kabugtuan. Hindi ko po alam na siya pala isang waray-waray, yung mga natutunan niya. Sabi rito, maupay na gabi, mga kabugtuan. Mirasol Pison, ito yung kapatid Brother Rick Darashin, taga Southern Leyte. Good evening, brother and everyone. Earl Gabriel Pos, good evening. Nida Villamin, magandang gabi po sa lahat. Rogelio Martinez Molina, ito po ang ating magiting na tagapangaral sa Limay, Bataan. Magandang gabi. Magandang gabi po. Magandang gabi, Brother Lordy. Magandang gabi sa lahat ng mga kapatid. Mariette Feliciano, good evening, brother. Jojo Campo, taga Dubai. Good evening po. Stephen June Carpintero, magandang gabi, mga kapatid. May tanong si Brother Lito Relisa. Brother Lordy, anong ibig sabihin ng earnest of our inheritance? Yung po salitang earnest of our inheritance, ito yung pangulang bayad ng ating mana kanya. Earnest. Pagka pinabenta mo ang isang bahay, magbibigay ka ng gusto interesado kang bumili, you give an earnest money. Ibig sabihin, pinakikita mo na interesado kang bumili ng bahay niya. So, yung nagbabayad ng earnest money. Kanya. So, yun ang pangunang bayad. Kanya. So, pag sinabi pangunang bayad ng ating mamanahin, hindi pa natin nakuha yung buong mana natin. Pero meron ang binigay na bahagi sa atin ng Diyos na makita na tayo ligtas. Di ba? Meron na sabihin ba? Nung tayo sumampalat na bautismohan, that's the earnest of our inheritance. Yan ang pangunang bayad ng Diyos. Pinatawad tayo sa ating mga pagkakasala. And later on, pagdating ng ating Panginoon, bibigyan niya ang buong bayad sa atin. Pag tayo nanatiling tapat sa ating pananampalataya. So, yun ang pangunang bayad. Ipinakita niya, pinatawad niya ang ating mga pagkakasala. At pag tayo naging tapat hanggang pagdating ng Panginoon, tayo bibigay ang ating buong bayad. Ang buhay na walang gana nasa langit. So, yung keyword po doon, yung salitang earnest, pangunang bayad. May pangunang bayad sa atin ng Panginoon. Naranasan na natin ng bahagi ng joy of salvation. Naranasan na natin yun sa ating at nang tayo buhay pa. Habang tayo nagbubuhay. Pwede pa natin nakuha ang buong kabayaran o gantimpala. Di ba? Kailangan nating maging tapat para makuha natin gantimpala yun. Pagdating ng Panginoon, tayo mabuhay na maguli at dadalhin tayo sa langit. Yun ang kapayaran na gantimpala ng ating kaligtasan.
Sana po nasagot ko po yung tanong ni kapatid na Leonito Torreliza. Ito po yung matagal ko nang kilala. Binata pa ako. Nagsisimula pa lang kaming pare-pareho mga nangangaral. Kami yung mga kapatid no, na walang alam, na palagi nagtatanong pag mayroong mga nagtuturong lecturer sa Baguio. Usually, hindi ko lang sino yung mga Amerikanong napakinggan namin doon. Pag may Amerikanong nagtuturo, marami natutunan. Parang si J. Potterboss, J. Wilson, yung naunang napakinggan namin sa Baguio. Tapos si Brother G. McDonald, Kenneth Mars. Later on, meron din si taga Louisville, Kentucky. Kalimutan ko yung pangalan ngayon. Jerry Parks. At meron si John Humphreys. Yan, mga kapatid na yan na marami pang natutunan sa salita ng Diyos. Hanggang sa pagtanda na namin ngayon. Kami once upon a time, mga bata, at kasabay namin mga may edad na. Wala na silang lahat. Alas patay na. Yung iba, kahit buhay na, hindi sila makakapangaral dahil sa katandaan. Yung nagbautismo sa akin, nasa Amerika na, hindi na siya nakangaral. Isang kapatid din na marami ko natutunan, si kapatid na Andrew Gawe. Dami ko natutunan sa tao yan, hindi na rin siya nakakapangaral. Halos lahat na namamatanda ay nawala na sila lahat. Anyway, may papalit sa mga taong mga makaroon na nawala. So maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid, sa inyong pakikinig at panonood sa ating Facebook Live. Sana magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa ganitong paraan. Let the Lord be praised, O Zion, magnify His holy name. In triumphant adoration, far and near His praise proclaim. Prince of Peace, Lord, death victorious, countless hosts their voices raise. Hear the cry from the walls of Zion. Let the Lord be praised. Shout out, ye hosts victorious, conquers in His worthy cause. Pay not the homage to Him, look not for the world's applause. Prince of Peace, Lord, death victorious, countless hosts their voices raise. Hear the cry from the walls of Zion. Let the Lord be praised. Praise Him, all creation, praise Him. Heaven and earth unite and sing praises of this mighty ruler, whom the angels crown their King. Prince of Peace, Lord, death victorious, countless hosts their voices raise. Hear the cry from the walls of Zion. Let the Lord be praised. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the dewy eve, waiting for the harvest and the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Sowing in the sunshine, sowing in the shadows, fearing neither clouds nor winter's chilling breeze. By and by the harvest and the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves.
We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Go even weeping, sowing for the Master, though the loss sustained our spirit often grieves. When our weeping's over, He will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. The fight is on, the trumpet sound is ringing out the cry to arms. 'Tis heard afar and near, the Lord of hosts is marching on to victory. The triumph of the right will soon appear. The fight is on, O Christian soldier, and face to face in stern array, with armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary. Be strong and in His might hold fast. If God be victory, His banner victory, we'll sing the victor's song at last. The fight is on. Arouse, ye soldiers brave and true, Jehovah leads, and victory will assure. Go back along, the armor God has given you, and in His strength unto the end endure. The fight is on, O Christian soldier, and face to face in stern array, with armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary. Be strong and in His might hold fast. If God be victory, His banner victory, we'll sing the victor's song at last. The Lord is leading on to certain victory. The bow of promise finds the eastern sky. His glorious name in every land shall honor be. The morn will break, the dawn of peace is nigh. The fight is on, O Christian soldier, and face to face in stern array, with armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary. Be strong and in His might hold fast. If God be victory, His banner victory, we'll sing the victor's song at last. Tayo po ay manalangin. Pagmanal, kinikilala po namin ang iyong katakilaan, ang iyong kapangyarihan, at takilang pagmamahal po sa amin. Pinupuri po namin at sinasamba ka namin. Papasalamat po kami sa aming Panginoon na iniwan niyang kalalutian sa langit, nakitulad po sa amin, nagpakumbaba, at naging mas tunig sa kamatayan sa krus. Parang kanyang dugo na nabuhos ay para sa paghugas po ng aming mga pagkakasala. Papasalamat po kami sa Espiritu Santo, sinugo ng aming Panginoon, at pinatnubayan sa buong katotohanan at naisulat, naipakilala, at nakita namin, at kaya po kami naniwala at sumunod o Diyos. Papasalamat po kami sa mga mangaral na ipinangaral sa amin ng iyong magandang balita, at kami po ay nagkaroon ng pagkakataon na inyong patawarin ng aming kasalanan sa pamagitan ng paniniwala at pagtalima sa inyong ebanghelyo na kami sumampalataya at nabautismohan. Kami po nagpapasalamat sa inyo, O Diyos, na nagpapatuloy po kami sa inyong paglilingkod sa inyo. Layo nyo kami sa anumang tukso. Naway bigyan nyo kami ng
paraan ng pamumuhay na naayon po sa inyong kalooban. Dinadalain din po namin, O Diyos, sa mga namumuno sa mga pamahalaan, kung sila ay mamuno na may karunungan upang kaming yung mga anak ay mabuhay na buong katiwasay kapayapaan na naglilingkod sa inyo, O Diyos. Patawarin po ninyo ang aming mga pagkakasala, O Diyos. Naway mga kapatid na sinalta ng mga bagyo ay huwag mawalan ng pag-asa. Nalalaman po natin na itong mga bagay ay pansamantala lamang at ang tunay na kagalakan naghihintay po sa amin pagdating ng aming Panginoon kapag dinala kami sa tahanang inyong inihanda sa amin sa langit at makasama ka namin magpakailanman, O Diyos. At ang lahat naman ito aming hiningi sa dakilang para sa Kristo na aming Panginoon. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Tayo mag-ingat. God bless.